Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman pumuli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. Sobrang init ng panahon, napaka maalinsangan. Nakikita nyo yung pawis ko, tagaklok, dalawang electric fan yung nakatutok sa akin ngayon mga ka-Johnny. Sobrang init, alinsangan. Dito nang umulan, kumuulan. So, may pag-uusapan tayo mga ka-Johnny. Baka nakareceive na kayo ng mga ganitong text na, na tataka natin ngayon mga ka-Johnny. Baka naka-receive na kayo ay ilalagay sa periodiko, ipopost daw kayo sa mga dyaryo, sa mga sa mga notice to the public ng mga LGUs, mga ganun mga ka-Johnny. At saka i-picture daw po kayo sa mga TV, yung mga kung ano ng mga channel yung sinasabi nila mga ka-Johnny. Nakatanggap na ba kayo niyan? Ito mga nakaraan, yung mga, pero bago lahat muna syempre, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe po kayo sa aking channel at hit yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa All Update Victim Community mga ka-Johnny. So hindi ka na makakalimutan. Sige, pero back to the tacklings about Ola, no? Ito kasi isa sa mga kasinungalingan at sa mga maraming kasinungalingan na ginagawa ng mga collector agent ng mga Ola mga ka-Johnny is yung ilalagay kang araw sa dyaryo, post ka nila, lalagyan na may isang huwag pagtiwalaan at ilalagay ka rin sa mga notice to the public na makikita nyo minsan sa mga kanto-kanto dito sa Valenzuela. Marami akong nakikitang ganyan, notice to the public, no? Yung mga nilalagay sa mga notice to the public, isahin muna natin yun mga ka-Johnny. Yun yung may mga kasong kriminal mga ka-Johnny, hindi yung mga may kasong sibil lang, kasi yung kasong sibil lang is kumbaga parang mild lang yan hindi naman talaga dapat pinag-uusapan yan, hindi dapat pag-ingatin yung mga tao sa mga kung malaki talaga yung perang nakuha mo, siguro kung stoppador talaga yung mga milyon-milyon na nag-i-invest na tinatakbo yung pera ng mga nagbigay ng pera sa kanya mga ka-Johnny, mga sa paluwagan ganun nga mga paluwagan, nagkakaroon pa ng estapahan dyan no? Yun, siguro baka large scale stapa mga ka-Johnny, yun. Maari pa mailagay ka sa notice to the public. Kung sa mga periodiko naman, sinasabi naman ng ibang mga Ola agent at ini-email sila na ilalagay daw sila sa Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, post daw sila ron na notice to the public din. Pero mga ka-Johnny, hindi basta-basta ganun lalo ang mga dyaryo ito, yung mga newspaper ito, may pangalan, hindi katulad ng mga tabloid o yung mga dyaryo na makikita nyo lang na maliliit. Uso kasi nung araw yung mga tabloid, yung mga Remate, Abante, Tonight, mga ganun, pero hindi katulad ng mga Philippine Daily Inquirer or Manila Bulletin mga ka-Johnny. May mga pangalan yan, may mga may mga pinangangalaga ang pangalan at kumpanya yan. Hindi basta-basta yan magpo-post. Malaking perang kailangan din dyan bago nyo ilagay dyan sa dyaryo. Hindi basta-basta may ipopost yan ng ganun lang. Dahil lang sa utang mo sa ulay 1.5, ipopost ka na ba kagad sa periodiko, sa dyaryo, di ba mga ka-Johnny? Ilalagay ka ba sa LGU? And then ito yung pinakamalupit mga ka-Johnny, galing sa isang nag-research ulit ako, naalala ko kasi na nakaraan pa ito na meron daw silang pipicture ng mga loaner na hindi nakapagbayad at ipipicture daw sa anong pa na yun, nakihan ko na medyo nakita-kita ka na kahit di ka na masyadong galawin yung salamin ko, sa bagong palabas daw, new TV show, ang pangalan daw ng bagong palabas ay Reckless Debtor, invite you for interview, become a TV star or become debtless by paying kung magkano man yung nahiram mo sa Ola na yun mga ka-Johnny. Biruin mo, hindi ka na ipipicture, basta bayaran mo lang daw yung utang mo sa kanila, di ba mga ka-Johnny? Yung mga pang black mga pang prank na mga ginagawa ng mga Ola agent. Pawis sorry naiinitan ako sobra. So yun mga ginagawa pero pag maka-receive kayo ng sa email ninyo, huwag kayong basta-basta maniniwala, kasi tinignan ko naman yung mga channel na sinasabi nila like this na ano ba yun, saan ko muna isip na yun, yung sinasabi ng mga channel is ito, ang bagong Philippine show na Reckless Debtor ay may broadcast sa Head of Asia channel at sa Golden Philippines channel mga ka-Johnny. So nag-search ako sa YouTube, sa ibang mga website, hindi kahit basta search ko pa nga yung PTV4 tsaka yung IBC. Etong channel na to hindi ko alam parang siyempre alam niya naman na kasinungalingan ng mga Ola na para lang magbayad ka, siyempre mental stress bibigay sa inyo para masabihin na nakakahiya, papakita tayo sa TV dahil
ipopromote ka. Di syempre mag-iisip naman yung channel eh, ba't nyo i-picture, papakita nyo pa yung mukha nung nangutang, eh bawal nga yung sa batas, di ba, yung debt shaming. Tapos yung, syempre pag nakita, magiging libel pa yan. Dahil pinakita mo yung kahihiyan ng tao, kahit totoo man yan o hindi, ika nga na di ka kasi pwedeng basta-basta mag-picture ng isang tao nang wala siyang consent o nang wala siyang sinasabi siya na umuoo siya or pumapabor siya na gawin yun. Kaya nga hindi nagkakaintindihan dahil sa mga ganyan. So, siyempre ito panakot pa rin ito mga kadyani kapag naka-receive kayo ng mga ganyan. Kasi may nag-message sa akin nga na, totoo ba ito paparalagay daw sa dyaryo? Hindi, mga kadyani, hindi yan mga kadyani. Napakalabong mangyayari yan mga kadyani. Hindi kayo basta-basta mailalagay sa periodiko, hindi kayo basta-basta may picture sa mga TV shows, hindi kayo basta-basta mailalagay sa mga Philippine Daily Inquirer na dyaryo. Napakalabo yan. Tsaka yung mga notice to the public, hindi rin basta-basta ipopost yan ng isang LGU. Maliban na lamang nga kung kayo ay may criminal case din po mga kadyani. So mga kadyani, tandaan nyo ha, mas mabuting marami kayong alam kaysa kaysa maging mangmang tayo sa mga karapatan natin bilang isang mga borrower. Pero tandaan niyo, sana kung maaari lang, huwag nyo napasukin ng ula dahil hindi nga lang talaga buhay nyo sisirain yan, kundi buhay ng ibang tao na sa paligid ninyo. Kahit nga yung mga walang utang ay kaya nilang gawa ng utang mga kadyanin. Kaya nilang sirain ang pagsasama ninyo. So sa susunod siguro mga kadyanin, pag-usapan tayo about do sa subpina sa email. Meron kasi tanong sa akin na pero binabasa ko naman, pero susunod lang na video ating gawin para mas malinaw kung may paliwanag sa inyo at mas maintindihan, no, mga kadyanin. Grabe pawis ko, sobrang malinsangan. So yung mga kadyanin, ito lang po muna tayo about sa isa sa mga kasinungalingan ng mga OLA agent para lamang makapaningil. Kasama rin to sa unfair debt collection practices mga kadyan. Yung gumagamit kayo ng mga hindi naman totoong pamamaraan ng pasingil lamang sa mga loaner. So yun mga kadyan, ito yung lingkod kadyan ng Janitor TV at itong Jani Depp, usapang utang, usapang OLA.